God bless you, the beloved. Preacher, Bervin Valenzuela. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Taas yung kamay, manalangin po tayo, mga minamahal. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang pagkataon mo sa amin sa umaging ito, nga kami ay sinamahan mo, umpisa pa ng gabi hanggang ngayon. Salamat sa iyong pasensya. Salamat, O Lord, sa pagkatawa mo sa amin sa palagi. Hindi mo binabayaan. Sunod dalangin mo lang, Pastor. Thank you so much for being with us wherever we are, wherever we go, Lord. Thank you so much that you bless the part of the service until now, my God. Hallelujah. And with the most servant, liberty, God's message will be written to the first leading prayer of the Pastor. I can do it without you, Lord. Not only my wisdom and understanding, I bind Satan cast out. He not says, Lord, right, Lord. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating Panginoon. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty, only to our loving God, the Son, Savior, and give the honor and respect to our dearly beloved of all evangelists, Willis Almeida, and prophet of our loving God, and let's remember and cherish the blessed memories and precious teaching, beloved Stan Pastor, Lina Almeida, and all beloved children, and all blessed Almeida family, and I give also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-professors, to all of you, my dear brothers in Christ, at sa lahat ng mga webcast viewer natin nanood sa buong daigdig. Magandang araw po sa inyo dyan, mga palakpakan natin ng Diyos, mga namahal. Ninay man palakpak nyo. Amen. Panang buhay nga palakpak. Yan. Kaya maga na. Amen. Salamat sa Diyos. Kaya pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sa kabila ng umulan kanina, malapit na magbaha dyan. Dito pa rin tayo, pinadalo ng ating mahal na Panginoon. Di importante pong pagsamba. Amen. Wala na importante sa tao kundi ang pagsamba sa ating pinagmamahal na Panginoon. Kaya si Abraham, kahit matanda na siya, ginising ng Panginoon, dalang iyang anak at asno, pupunta sa bukid ng Moriah, napakalayo po yun. It takes 3 days journey, makaabot sa bukid ng Moriah, parang sambahin lamang ng Panginoon. Kasama pang anak nga, hiningi pa ng Panginoon para i-offerin niya sacrifices. Ngunit hindi nagtanggi po si Abraham, bagamat malayo, mahirap, bundok, sumunod si Abraham. Dahil obedience is better than sacrifice. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang ating buhay sa lupa, isa lang. Amen ba? At itong buhay natin na isa hiram lang natin sa ating mahal na Panginoon. So hindi natin po ito ipagmayabang, hindi natin ito ipagmalaki. Dahil isa lang itong buhay natin ng lupa na hiniram natin sa Diyos. Ang hininga natin, pulso, ay galing sa ating mahal na Panginoon. Kaya lahat tayo ay pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Dahil buhay tayo. Amen? So mga ito ay ating pag-aralan ang ituwag na life, buhay. Ang ating buhay, isa lang na buhay, this one life that we have now, that all from God, ito po'y pinamumuhay natin upang tayo magapaglingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen ba? Amen. Pakibasa sa John, the book of John, chapter 11, verse 25. Kindly pakibasa. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Juan, Kabanata 11, ang talata ay 25. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, gayon may mabubuhay siya." Palakpakan po natin Diyos. Amen ba? Sanabi sa kanya ni ako ang pagkabuhay na mangmuli. At ang kabuhayan at sumampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ganun may mabubuhay siya. Grabe pala ang buhay natin. Amen ba? I am the resurrection and the life. He that believeth on me, in me, though he will dead, yet shall he live. Kahit mamatay tayo sa pisikal, spiritually, mabubuhay tayo sa piling ng ating mahal na Panginoon. Because there is nitawag na life after death. Buhay pagkatapos ng kamatayan sa lupa. Ang atong buhay na to na may kamatayan, ito na
na mortal life ay mamatay ito. Then pupunta tayo sa tinatawag na immortal life. Buhay na hindi na mamamatay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya swerte tayo sa lupang ito, hanggang ngayon nabubuhay tayo. Ngayong buhay na to ay hiram natin sa Diyos at ito po ay ginagawa natin dito sa lupa, mga minamahal. So kung maglingkod tayo sa ating mahal na Panginoon, sabi niya, I am the resurrection and the life. Siyang namatay at nabuhay man muli. Kung tayo ba'y maniniwala at manampalataya sa Kanya, kahit po tayo mamamatay, mabubuhay pa rin tayo. So ibig sabihin, walang talo. Amen ba? Amen. When this physical life will be lost in this earth, we have to receive a new life. Magdatanggapin natin ang totoong buhay, ng buhay na walang gan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Itong dapat malaman ng tao sa buong daigdig, kung saan sila pupunta pagkatapos ng mamatay sila sa lupa. The life after death. Hindi na alam yon. Bisan si Albert Einstein, yung taong German-American physicist nga nag-invento ng theory ng yung theory ng relation between the light and energy, yung ito mga ginasuga, ilaw yan, si Albert Einstein na gano yan, nag-invento. Meron istorya dito, some years ago, mga ilang taon na nakalipas, ito po si Nero nga taga-India, pumunta sa United States. Nag-request nga siya po ay pupunta sa bahay ni Einstein. Nga si Einstein po, he was probably the greatest brain that ever lived. Marunong nga tao sa lupa. Amen ba? Nag-request siya nga makipag-istorya sa kanya. So they talk of politics, travel, etc. And then Nero said, Mr. Einstein, the question that I came to ask is this. Have you found the meaning of life? Yan nung tinanong siya ni Nero of India. Marunong din ito. Have you found the meaning of life? Nakita mo na ba yung anong ibig sabihin ng buhay? Einstein bowed his head and replied, No, I have not found the meaning of life. Marunong nga tao yon, scientist. Pero hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng buhay. Amen ba? Sabi niya, no, I have not found the meaning of life. Kaya tayo po, pinagpala tayo ng Diyos. Simple lang tayo ng mga tao, ngunit natagpuan natin ang totoong meaning ng buhay. Ngang buhay na to nagmumula sa Diyos at pagdating ng araw, tayo po'y mabubuhay at hindi na po mamamatay sa piling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin, Diyos. Amen ba? Amen. Kaya maraming question dito sa Bible nga mga tao na why was I was born? Bakit ako pinanganak? Why did God make me? Bakit ako linikha ng Diyos? Why I am here? Bakit nandito ako sa lupang ito? And what is the purpose of life? Ano po ang purpose ng buhay natin sa lupa? Kung alam niyo po ang purpose ng buhay natin sa lupa, kayo mismo makabigay ng meaning. Bakit nandito tayo? Bakit linikha tayo ng Diyos? Bakit pinanganak tayo sa lupang ito? What is the purpose of our life here in this earth? First of all, kung bakit linikha tayo ng Panginoon, dahil una-una, we are the image of God. Amen. We are like the image of God. Kaya gusto ng Panginoon linikha ang tao para makita dito sa lupa ang gaano kapugi, kagwapa at kagwapo ang ating mahal na Panginoon. Because we are created like the image of our loving God. Isa, sunod pa, para tayo po ay magpupuri, maglingkod sa Kanya. We are created just to worship and praise and give thanks to our loving God. Pangatlo, upang tayo magkaroon ng kaligtasan, eternity in heaven, after we died in this earth. Mayroon tayong buhay na puntahan, buhay na walang gan. Kaya kung walang linika ang Diyos sa tao, walang pupunta doon sa langit. Napakalaki ng langit, napakalawak ng langit. Kung walang Diyos sinika dito sa lupa, sinong titira doon? Kaya swerte tayo sa lahat na linika ng Diyos sa lupa, tayong pinaka-precious, special na mga tao. Dahil bakit? Binigyan tayo ng luna ng ating mahal na Panginoon.
Palakpakan natin Diyos, mga minamahal. Amen ba? Ay, yung mga hayop, mamatay, walang kabuluhan eh. Lahat. Hayop, isda, walang kabuluhan. Lahat na mga living creature, tayo po ang may purpose, may buhay, may kabuluhan sa lupa. Dahil bakit sa lahat ng likha ng Diyos, tayo pong special, peculiar people, precious people of God. Bakit po? Kiwangis po tayo ng ating pinakamahal na Panginoon. Hinandaan po tayo ng langit, mansion sa langit, dahil pagdating ng panahon, sabi niya, sa aking pagbabalik, kukunin ko'y lahat at kayo po'y isama ko sa aking mansion karian sa langit. Upang tayo titira daw kasama ng Diyos sa walang hanggan, pagpapala at buhay, pinagpala ang nayo ng mga Panginoon. Palakpakan po natin sa Diyos. What is the definition of life? Ano bang may ibig sabihin ng buhay? Sa dictionary, makita nyo, it is the union between soul and body. Itong buhay. Union, yung pagkikaisa ng katawan at ang kaluluwa. That is life. It is the union of the soul and body. This is a true of humans but not the of plants. Totoong human ito. Buhay, hindi po tulad ng mga tanim lamang, mga minamahal. So, the state of being alive, na tayo po'y buhay ng ating Panginoon, ito'y totoo. At ito'y biri ambigos. Ibig sabihin ng biri ambigos, ito pa man ay talagang we are able to understand more than anything. Linikha tayo ng ang tawag ambigos. Ibig sabihin, we are able to understand everything more than, in a way, makaintindi tayo sa lahat ng likha ng Diyos. Ay, yung aso, may pag-iisip din po yan. Hindi katulad ng tao. Tayo po ay more than mga minamal nga tao nga kayo po ay nakaunawa, naintindihan natin ang bawat sitwasyon sa buhay. Kaya, di tayo robot. Special tayong matao na alam natin pagdating ng araw kung saan tayo patutungo. Di ba? Pinagpala tayo ng Diyos. Na kung wala itong buhay, hiram natin sa Diyos. Ngayon, wala tayo dito. Kaya ang katotohanan, it is very difficult to find the meaning of life. Napakahirap. Ngunit sa mga taong nakikilala sa Diyos, madali maunawaan. If you trust the Lord, ang ating buhay, hiram lang natin sa Diyos. In a short period of time, maintindihan po natin yan, mga minamahal. Ang ating buhay, nagmumula sa Diyos at sa sandaling panahon, pwede tukunin ng Panginoon. Ngunit kung tayo naglingkod sa Kanya, mawala man tayo sa lupa, pagising natin, sabiling tayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pakibasa, Job, chapter 1, verse 21. Anong sabi ni Job? Praise the Lord. Sa aklat ng Job, Kabanata 1, ang talata ay 21. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Palakpakan mo natin, Diyos. The Lord give, and the Lord had taken away. So blessed is the name of the Lord. Lumabas tayo na naked, galing sa tiyan ng ating nanay. At babalik din tayo na hubad, wala tayong madala. And the Lord give, and the Lord has taken away, so blessed the name of the Lord. Siya ang kukuha ng ating buhay. Siya rin nagbigay ng ating buhay. Siya rin ang kukuha ng ating buhay. Kaya, pinagpala ang pangalan ng ating malapin. Blessed ang pangalan ng Diyos. Sa linikha tayo sa lupa. Because God has a great purpose to us in this earth. Lumabas man tayo na hubad, babalik tayong lumabad sa ating malapin, wala tayo pagmalaki. Ngunit magpasalamat tayo dahil meron tayong buhay ngayon. Nakakain tayo, nakapag-eskwela, naging professionals tayo, naging marunong tayo malukon ng mga tao. Galing sa Diyos po yan. And the one the Lord give it us. Wala tayong pagmamalaki. Kaya yung ating mga profession, ating pinag-aralan, yung ating karunungan, huwag natin pagmalaki sa ating sarili. You have to use this wisdom
in serving the Lord. Gamitin ang karunungan natin nga ipaglingkod natin sa Diyos. Huwag natin sarilihin ipagmalaki na maging greedy tayo. Nga tayo ipaglingkod natin sa Diyos. Kaya isipin natin, ang ating buhay nagmumula sa Diyos. Anytime siya rin naalis, and the Lord had taken away this life. Wala atin dito. Kaya nung pang napundar mo dito sa lupa, wala. Lahat yan galing sa Diyos. So habang may buhay tayo, habang may hininga, may lakas tayo, ipaglingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Once and for all, ano man mangyari sa buhay natin, basta tayo napakaswerte, dahil tayo po sa kiliran ng ating mahal na Panginoon. We are in the Lord's side. Ano man mangyari sa buhay natin, still, sabi ng unang binasa natin, mawala man ang ating buhay dito, mamatay man ang ating buhay dito, ngunit mabubuhay pa rin tayo sa piling ng ating pinagmahal. Wala kang tatakutan, wala kang ipapangamba sa buhay mo. Bakit? Kahit mamatay daw tayo sa pisikal, mabubuhay tayo sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Sabi dito, life is an intangible gift from God. Ang buhay daw, ito ay intangible gift of God. Ibig sabihin, hindi gawa ng physical na substance, kundi ito po'y galing sa ating malapay. Intangible gift from God. Galing sa Diyos siyang nagbigay sa atin. Hindi natin nakikita ito. Ngunit maramdaman po natin, o hindi natin pwede pagbabargin itong buhay natin. Dahil ang gumawa ng buhay natin ito ay ang Diyos lamang. With all His substance sa kanyang kapangyarihan, ito'y regalo ng Diyos. Nga kailanman walang ibang makapurma nito, makakuha ang Diyos lamang, at the Lord had taken away. Amen? Kaya ito'y ipaglingkod ito. Huwag nating ipagbargin lang na parang iwalang pulos ang ating buhay sa lupa. Tagaan-tang bili ang ating buhay. Mga melta, ito po'y intangible gift from God. Nga walang ibang makapurma nito kundi ang Diyos lamang. Hiram natin sa Diyos natin. Napakaswerte natin, mga minamahal. Kaya kung maintindihan yung buhay nyo, tagaan yung importansya. Hindi natin pwedeng malaki sa atin. Baka sabihin mo, hindi ako nang sumikap, galing sa kahirapan, hindi ko maging profesional. Yes, that's true. Pero isipin mo, ang hininga mo ay nagmumula sa Diyos. Yan, anong pagsumikap mo? Kung hindi ka tulungan ng Diyos, hindi sustain ng Diyos yung buhay mo, hininga, anytime now, mawala ka. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. For the continuous blessing of our life. Nga dito tayo sa lupa, pinagkatiwalaan tayo ng lakas, kapayapaan, kasiyahan. Makapag-eskwela, makapagnegosyo, makakain, makatulong sa iba, makapaglingkod sa Diyos. Mga minamahal, yun ibalagay natin sa isip natin. Huwag natin sarilihin ang buhay na to. Dahil ang buhay natin hindi galing sa atin, galing sa Diyos. And it said, naked came I out of my mother's womb. Naked shall I return hither. The Lord gave, and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. Palakpakan po natin, Diyos. Sabi dito, life is an unsubstantial, flimsy thing. It is here today and gone tomorrow. Ang ibig sabihin ng unsubstantial, flimsy. Ang unsubstantial, walang sapat, substantial, walang sapat na bagay nga galing, saan galing ang buhay natin. Lacking substance ito. O hindi po ito galing sa atin. Flimsy things. Ibig sabihin, easily broken. Itong buhay natin, really flimsy. Madali masira, madali mawala, kaya madali minsan matubuan ng sakit. Mga minimal, ngayon nandito tayo nakatayo, bukas wala na tayo. Katulad sa Bulaklak, ngayon nakikita mo, inarin si Sister Titil, maganda pa yan. Mayang-maya, dahan-dahan na nalalanta na. Ganon ang buhay. Our life is like only a flower. Flower, flourish it a little time, and then vanish it away. Mawawala. Like the grass,
Nawala yan. Ganun ang buhay ng tao. Amen? Ang buhay ng tao katulad ng aso. Aso, makita mo, maya-maya, wala ng aso. Ang buhay ng tao katulad ng panaginip. Panaginip ka ngayon, bukas, nakalimutan mo na yung panaginip mo. Parang katulad sa tulo ng tubig. Tumutulo, maya-maya, mawala na. Ganun ang buhay. Kaya natin it's like a journey. Our life is like a journey. Nagalakbay ka lang. Hindi mo alam, pagdating sa dulo, nahulog ka na sa bangin. Wala nang buhay natin. Biniplemse. Amen? Easily broken, easily taken away, easily crushed. Mawala. Our life is like a dream. Our life is like a shadow. Anino lang. Anino. Kita mo anino mo, maya-maya wala na rin. Kaya sino mapagmalaki na ating buhay? Amen ba? Our life is like only a vapor, aso lang. Our life is like only a tale, parang istorya lang. Ngayon, ito ka, okay pa na. Kaya ang tao pag namatay, uy, mabait man ka tao to. Dito pa to kahapon, nabigay pa to ng candy, ngayon wala lang. It's like a tale. Istorya lang. Parang walang nangyari. Ang ibig sabihin, hindi natin ito ipagmalaki ang ating buhay. Our life is like a water split on the ground, tumulo lang. Wala na rin. Hindi mo mahuli yung ganun. Hindi mo mahuli yung tulo, split in the ground. Ganun kadali ang buhay. Very flimsy. Dali mawala. Walang sapat na elemento, substantial. Lacking of substance ang ating buhay. Wala. Dahil pinurma itong Diyos. Galing sa alikabok. Galing sa putik. Hinihipan ng Diyos from His nostril. Kaya tayo na buhay, tinawag tayong living soul. Amen? Amen. Kaya palakpakan natin Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya mayroong tatlong klaseng buhay sa lupa. 3 kinds of life. Dapat malaman natin ito. Anong unang buhay? Our physical life. Itong physical life natin. Physical life which was given to a man at the time of creation. That is physical life. Binigay ng Diyos sa tao in time of creation. Nalikha ng Diyos si Adan. Si Eva. That is physical life. Hinuyo pa niya, breath from his nostril. At tayo, nabuhay ang tao, tinawag niyang living soul, buhay na tao. Sunod, our spiritual life. Ang spiritual life natin, this is the new life that God give to the believer in Jesus Christ. Ito po spiritual life natin. Nag-start ang ating spiritual life nung natilala natin ang Diyos. Nang tinanggap natin ang Panginoon. This is the new life that God give to the believers in Jesus Christ. That is spiritual life. Nag-start tayo ng buhay spiritual, mga may nang umpisa, nakilala natin ang Diyos. Na-born again tayo, naglingkod tayo, nagpuri tayo, nangaral tayo, nagpasting tayo, nagbigay tayo. That's the start of our spiritual life nga binigyan ng Diyos sa atin, nakilala natin the new life na galing sa ating mahal na Panginoon. Nasa Biblia, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. Naging new life na tayo na nakilala natin ang ating mahal na Kristo. Ito pong start ng buhay natin, spiritual life. Kaya yung spiritual life mo, ipagpatuloy mo yan sa Diyos. Huwag mo haluan ng physical life. Kaya mahulog kang karnal na tao. Amen ba? Peace, spiritual life, this is the new life that God give to the believers in Jesus Christ. Palagpakan natin ang Diyos. Ephesians chapter 2 verse 1, pa hindi pa ibasa. Paminaw ba mo? Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Epeso, Kabanata 2, ang talata ay 1. At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay, dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Palakpakan natin ang Diyos. Ako at kayo'y binuhay niya. Nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Patay ang tao because of sin. We are dead because of sin.
Ngayon na nakilala natin ang Panginoon, tinanggap natin siya ating tanging tagapagligtas, tayo po'y nagbabautismo sa tubig, sa ngalan niya napatawad ang ating kasalanan. Nabuhay muli tayo sa espiritual. Our old life will become new life sa ating Panginoon. That you had be quickened, nabuhay tayo galing sa patay sa pagkakasala natin. Ngayon ito pong start ng buhay natin espiritual. Dahil ngayon, binuhay tayo ng Diyos galing sa patay nga pamumuhay. Hallelujah. Upang tayo magpatuloy maglingkod sa ating mahal na Panginoon, sa paglingkuran natin siya kay pagdating ng panahon, yung pangako niya na buhay na walang ito'y ating matatanggap at mamanahin po natin. Everybody say, praise the Lord. Pangatlo, eternal life. Una, physical life, sa lupa, ninikha ng Diyos. Ikalawa, pangalawa, spiritual life. Since the new birth, tinanggap natin ang Panginoon. Then pangatlo ay eternal life. Naglingkod tayo spiritually, ating buhay, upang patungo tayo sa gitawag na buhay na walang hanggan. This is the nature and characteristic of the Lord God, eternal life. Nga dapat tayo maglingkod sa Diyos, we shall be like Him, like our dear Jesus. Maging katulad tayo ng Panginoon. Hallelujah. Ito pong eternal life, this is the nature and characteristic of the Lord. Dapat ang Kristiyano, from spiritual life, ay kailangan mapapunta tayo sa eternal life. Ito po yung totoong karakteristik buhay ng ating Panginoon. At pagdating ng araw, pagdating tunog ng trumpita ng Diyos in the rapture time, sabi ng Biblia, if you hear the sound of the trumpet, with the shout of the archangel, and the dead will rise up, and we which are alive and remain will be caught up together and meet the Lord in the air. In the moment, in the twinkling of an eye, which shall be changed, magbabago tayo. This corruptible body will change into incorruptible body. Ang ibig sabihin nyo, madunot na lawas, ng lakatawan ng very glimpse. A glimpse nga dali, mawasak, that is mortal body. It changed ng Diyos to become immortal body. Incorruptible body, hindi na po masisira. Amen? Dahil bakit? Magmana na tayo ng buhay na walang gan. Palakpak. Yan po, eternal life, para manahin natin ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. So from physical life, going to spiritual life, then going to eternal life. Yan ang buhay natin dito sa lupa. Nga tayo maging parehas ng ating mahal na Panginoon. Ngay binuhay tayo ng Diyos galing sa kasalanan upang tayo po, so that we became immortal. We became incorruptible. Hindi na po masira ng katawan. Hindi na maging flimsy, mga minal, kundi maging mabuo ng katawan natin. Mag-change from corruptible body will be changed into incorruptible body. At tayo lilipad, magmana ng buhay na walang gan. Hallelujah. Dapat mag-rejoice tayo, matuwa, magagalak tayo, mahal. Bakit? Ang ating katubusan dumating na, pagbalik ng ating pinagmamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos, mahal. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, kung maintindihan natin, buhay natin dito sa lupa, kasi may mga Kristiyano, minsan hindi natin maintindihan kung what is the purpose of life here in this earth. Para bang wala lang sila. Yung paglilingkod nila parang lang, palingkod-lingkod lang, papuri-puri lang, pasamba-samba lang. Hindi talaga makita mo na parang nagkaroon silang pagsumikap. Naintindihan lang what is the value of my life in this earth? What is the purpose of God in my life in this earth? Kaya kung nalaman mo what is the value, what is the main value and purpose of life in this earth, talagang maglingkod ka sa Diyos. Dahil yung Panginoon may pangako sa atin. Sino tayo? Mga makasalanan, binuhay ng Diyos. We quicken from the dead because of our trespass and sin. Ngayon, binuhay tayo ng Diyos upang tayo pangakuan ng buhay na walang gan sa langit. Sino naman tayo, mga minamahal? Tagaan tagbili, the great value, ang ating kaluluwa, ating buhay sa lupa na hiniram natin sa ating mahal na Panginoon. Paglingkod natin, once and for all, ano man mangyari sa buhay natin. Bisan matumba-tumba tayo, magkakasala tayo, magkulang tayo, still, may panahon ka pang bumangon ka! Rise up! Continue serving the Lord. Paglingkuran mo ang Diyos.
Saan ka nadapa? Pagsisihan mo. Saan ka nakakasala? Pagsisihan mo. Saan ka natisod? Pagsisihan mo. Ibalik bangon ka like Audrey Jesus habang buhat niya. Pasan na pasan niya ang mabigat na cross going to the place of the skull Golgotha para dalhin doon sa cross Calvario ang kaligtasan ng buong daigdig. Matutumba man siya sa kabigat. Nalalatigo sa sinisipa siya ng mga tao. Still, bumabangon siya. Nalagay sa bagay. Binabasa niya. Because that cross is the symbol of our great salvation. Dinadala pa rin ng Panginoon. As human, hindi niya makaya. Ngunit sinikap niya, tiniis niya, bumangon siya, patuloy siya to bring us the great salvation for the ransom of many. Kaya napakaswerte natin, mayroong Diyos tayo nagmahal sa atin. Nagsiripisyo para sa atin. Upang bigyan tayo ng buhay sa lupang ito. Ng buhay na sa lupa, magkaroon ng meaning, the true meaning of our life. Mga minahal, yan po, bigyan natin diin, paglingkod natin sa Diyos. Amen? Amen. Huwag ka tumingin sa tao. Huwag ka tumingin sa paligid. Huwag ka makiramdam sa paligid, pabayaan sila. Basta ilagay mo sa isip mo, dati akong patay, binuhay ako ng Diyos. Bigyan ko pagkataon, makapaglingkod, sambahin ko siya. Dahil ang Panginoon, may pangako ang Diyos sa akin. Dalhin ako sa langit pagdating ng araw. Eh kung tumingin ako sa kapwa ko, tumingin ako sa paligid, baka mawala ako. Because the Lord gave it life, and He was the one who taken away. Wala tayong pagmalaki. Patuloy natin paglingkod natin. Proteksyonan natin ang ating buhay na hiram natin sa Diyos. Alagaan natin isang buhay, hiram natin sa Diyos. To become faithful in serving the Lord. Kaya wala tayo. Kaysa kapamilok lamang, mawala ito. Because our life is very flimsy. Dali masira, dali mawala. Ngunit ibigay natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Life is a moment of time in which to prepare for a long, long eternity. Ang buhay natin is a moment of time in which to prepare for a long, long eternity. Parang ganito lang buhay. It's a moment of time nga dapat ipreparar natin ang buhay natin sa mahabang buhay na paglingkod natin sa Panginoon. Nga pagdating ng araw, doon tayo maging maligaya sa piling ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan natin, Diyos. Lagay natin sa isipan natin palagi. Where do you wish to spend eternity? Kung saan ka ba mag-ambisyon para makapunta ng langit? Alam ko lahat tayo, we wishing that someday, mga minamahal, we spend eternity sa piling ng ating Panginoon. Yun ang ating sadya dito. It's our main purpose of our life to be here, to spend eternity in heaven with the Lord. Huwag natin pabayaan na mawala ito, mga minamahal. Pagsikapan natin. Pagsikapan natin. Strive to enter the narrow gate. Pagsikapan makapasok sa masigpit, makipot na daan, narrow gate. Ngunit pag makalampas ka doon, sa dulo, napakaluwag na daan papunta ng langit. Kasama natin ang ating malap. Awitan natin ang Diyos, mami naman. Hallelujah. Salamat sa buhay na pinagatiwala mo sa amin, Lord. Ang itong buhay, pinagatiwala mo, bigyan mo kami ng panahon makapag-enjoy sa lupa. Nakilala ka namin. Galing sa patay, binuhay mo kami. At kami bigyan mo ng pangako, buhay na walang hanggan. Salamat. Salamat, Lord. For this life you have given to us. Pinagpala mo kami. Life is not an old time, but my prayer
If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks life with you, you'll never be alone. Never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands. Lift up your hands to God. He'll show you God. He will show you the way. Jesus. Jesus said, cast your burdens upon me. Those who are heavily laden, come to me, all of you are tired. Okay, hello. For thy yoke I will give you easy, and my burden is light. Sing it. Come to me. Purihin mo, Diyos. Pasalamatan mo sa buhay. Hallelujah. Jesus. Will you feel the world stumbling down? And you have no one that you can just face the rising sun, and you'll see hope, and the storm is right. Lift up your hands. Hallelujah, Jesus, Jesus, and heal me. You feel alright. Jesus said, cast your burdens upon me. Salamat, Lord. Jesus, hallelujah. We God. Hallelujah. Lord, salamat sa buhay. Okay, heaven, Lord. Singit, hallelujah. Jesus will give you his and my burden is light. Come to me, and I will give. Sabah. Jesus said, cast your burdens upon those who are heavily laden. Come to me. Hallelujah, Jesus. Okay, heaven, Lord. For thy yoke will give your essence, and my burden is light. Come to me. I will come to you, Lord, and I will give you rest. Come to me, and I will give
Salamat, Lord. Bigyan mo kami ng kapahingaan. Pag kami lumapit sa iyo at maglingkod, Lord, kapanginahan sa buhay na walang gan. Matapos na ang kahirapan namin sa lupa, ang buhay namin dito sa lupa. At bigyan mo kami ng kapangyarihan, complete rest sa langit. Buhay na walang gana, pangako mo sa matapos namin prabigatan problema sa lupa. We will come to you, Lord. I know that you give us rest in this earth and until eternal life in heaven. Maraming salamat, Lord, for this great benefits that given to us, Father, blessing. At kami po'y naging anak mo, nakilala ka namin, binuhay mo kami galing sa mga patay just because of our sin. Thank you so much. You forgiven us, Father, Lord. Tinawa mo kami tutong anak mo magapaglingkod ng lubusan kayo to enjoy this life in this earth while serving you, Lord. That someday, we know that someday we'll be with you in heaven. Hallelujah! Salamat. Salamat. You teach us what is the value and purpose of our life here in this earth, Lord. Katagaan bili, mga minamahal ang ating buhay na ito. Nagmumula sa Diyos, manalangin po tayo, mga minamahal. Sabihin niyo sa Panginoon yung problema. Jesus, hallelujah. Opo, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa buhay na pinagkaloob mo sa amin, Lord. Sa iyong pagmamahal sa amin, habag at awa. Napakaraming tao sa buong daigdig. Ulit isang amisyong pinili upang bigyan ng putoong buhay. Lord, salamat that we really enjoy this life in this earth while serving you, Lord. More blessing, spiritual blessing, physical blessing, material blessing you have given to us, Father, Lord. Sa mga sandaling ito, sa dalangin ng mga pastor, yung time prophet, ibaba ang kapangyarihan mo sa amin. Abutin mo ka na kan, pakinggan mo ilang pagsusumba mo. Pakinggan mo sila, Lord. Ano man kabigat ang ilang mga problema at tinatala, mga karamdaman, kabigatan, kahirapan sa buhay, kainaan, tanggalin mo sa kanila. Because you're the one who give it and take it away, Lord. All the problems and sickness of our life, tulungan mo kami, pagpalain mo kami sa mga umaga ito. Ikaw lang aming kalakasan, kapangyarihan sa aming buhay, Lord. Blessing nang mumula sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ng Jesus at dalangin ng aming minamahal ginagalang mga pastor, sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Habang nakataas ang isang kamay, yung isang kamay ipatong siyong ulo, lahat tayo ay manalangin with our beloved webcast viewer. Panginoon, yes, minsan ang ibabang kapangyarihan mo sa aming kalagitnaan, Lord, sandaling ito. Pagpalaan mo kami at ganoon din sa pangalas ay by the power of darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases, cast out from the children right now in the might of Jesus. Be healed, be healed, be healed right now. Problem, business, vices, best, not financially, physically, truthfully, Lord, your device and weaknesses and power in their life. Bless them so much, my God, in Jesus' name. Strengthen their faith, Lord, in serving you, Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin, Diyos, maminamahal. Tayo, lumayo tayo. Taas yung kamay. Lumuksi kita 3 beses. Malakas kapag singgit. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Maminamahal, ayaw mag-absent. Kaya magdala kita ng mga bunga, instead nga mag-absent kita, magdala kita ng mga bunga sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Mag-share kita ng totoong buhay na tanggap natin sa Diyos para sila madala natin sa gawain ng ating Panginoon. Your loved ones, your friends, your neighbors, mga classmate mo, office mate mo, siran mo sila nga dito tayo sa totoong paglingkod sa Diyos na may totoong buhay na walang hanggan. Dalhin mo sila dito para tayo may magkabato ng bunga, papalain kita ng ating mahal na Panginoon. So, mga naman, sige, ingon ko man tumiyaging Holy Supper na magsara tayo ngayon kay bear month na. So, ang mga beloved na square natin, sila po ay magkaruling. Para sa inyong mga projects, every year ginimo man nato na sa Adult Square, every Friday, then sa Sunday, mga Finance Square po, mamilans para sa natin anniversaryo,
Tugot sa Ginoo, December 18 po yun, third week of the month of December. Ganun man talaga ang ating anniversary. Bilisan niyo po, mga adults ko. Abang nagapadulong yung adults ko, manindong na kamo, magulong na kamo sa box. Inyong mga pang-love offering para sa ating dating anniversary. Para lalo kong pananginan sa ating malamig. At basa tayo ng Christmas. Feliz Navidad tayo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año feliz. Feliz Navidad. Advance Merry Christmas. Happy New Year. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wishing you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Praise ye the Lord. Oh, praise ye the Lord. Oh, praise ye the Lord. For the Lord is good forevermore. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. Amen. God bless you po, beloved Israel. Agod niya, balik mo dili para sa inyong pag-practice, sa inyong mga kantahin ugma. So manindog na tanan, maminamahal. Kanang karuling ng ating mga beloved Square, ano lang po yun? Para silang project, every year, yung mga beloved Square natin, may mga project, mga kortina, yun mga fine square, ganun din. Para ilan yung gagamitin para kung anong project sa church, may mga, kasi every year, nag-i-ilis tayo ng kortina eh. Mga unsa na lang makita dito, mami naman. Iba pa yung gastusan natin sa Thanksgiving, kaya mamigay man tayo ng sobre po yun, mga minamahal. So, atin sa masamahan yan. Parang kailan lang. Amen? Kaya sana babalik ng Diyos para matapos niya ating kahirapan. Gusto niyo ba bumalik ang Diyos na? Oo, kapoy na eh. Diba? Tigulang na tayo. Dapat babalik na eh para kumplito, sabi ng awit nga, and I will give you rest. Amen? Bigyan tayo ng pahingahan ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Pero siyempre, kung hindi pa siya babalik, wala tayong magawa, maglingkod tayo. Tipigan tayo atong kinabuhi ng hiram natin sa ating mahal na Panginoon. So manindog tatanan mga minamahal sa ating closing prayer. Iagin nyo sa boxes, sa ating mga pledges, sa puting box, sa ating 5 pesos pataas para sa ating pledges, sa ating Channel 4 nga TV program natin every Saturday, mamaya 11 o'clock na gabi hanggang alas 12 ng tungang gabi. O ang ating brown nga box dyan ay para yan sa ating lupa. Mga tabang kamo para lahat tayo ay mag-counterpart sa pangailangan ng iglesia para tayo lahat ay palaginan sa Diyos. So walang mawala sa atin kung tayo magbigay kasi ang nagbibigay ang siyang tumatanggap. Amen? Everybody say praise the Lord. So manalangin tayo. After this, meron tayong prayer sa ating karamdaman at ang ating lingkuranan, kamadahon na to. Then mag-practice atong beloved squad with us to mentalist. So tumayo tayo, mag-prayer tayo. Sinong hindi naka-prayer din? Tayo. Alvin, ikaw na lang. Brother Alvin, prayer sa ating closing prayer. Alvin Agan. Praise God, hallelujah. God bless you po, beloved. Praise the Lord, Preacher Kuya Andy. Pinyas tayo po'y manalangin, minamahal.
Mapagpalang Ama, sa pangalan mo, mahal na Panginoon Kristo, marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa iyong pag-iguman. Simula sa pag-umpisa ng iyong banal na gawain, O Diyos, sa oras na ito, hallelujah. damang-dama po namin na ikaw kasama po namin, mahal na Panginoon. Sa pamagitan po ng iyong banal na presensya, O Diyos, marami pong salamat sa iyong banal na salita namin po mapakinggan. Mahal na Panginoon, sa oras na ito, pag-ingatan niyo po lahat ng mga kapatiran sa pag-uwi sa kanilang mga tahanan. Ikaw mga gabay, O Diyos, at ibalik mo kami sa sunaraw na gawain, O Diyos. Nandiyan po ang kagalakan sa puso at isipan. Patuloy na maglingkod sa iyo hanggang sa araw niyang pagbalik, O Diyos. Paghawakan mo kami sa pangunang dalangin naming mahal na pastor. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen. Maglaman uhay kita, minamahal. We love you in the Lord. Lord Jesus loves you more. Palihan sila po. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the